Ito na nga pala yung naging resulta ng halos isa't kalahating linggong pagpapapogi ko dito sa nabili kong napabayaan na Honda Dream. Dahil medyo mabigat din yung presyo ng pyesa nito kaya inaiwan na ng dating may-ari. Kaya binenta niya na lang sa akin na mas mababa, at least kahit papano makikita niya pa rin yung pagbabago sa itsura nito. Kaya sa video nga pala na to, ipapakita ko sa inyo yung naging final looks nito tsaka kung magkano yung nagastos ko para mapapogi ito. Bali, ganito nga pala yung naging istorya nito. Inoffer nga pala sa akin to na isang follower ko. Madalas kasi siyang nanonood dito, nakikita niyang pumapogi pa uli yung mga napabayaan na motor. Sa hayaan niya lang daw na lalong mas maging luma, inoffer na lang sa akin ng mababa. Noong una medyo nagdadalawang isip din ako dahil hindi ko alam kung meron pa ba nagbebenta ng pyesa nito. Masarap kasi talaga magbuo ng motor, lalo't ganito, mga lumang model. Yung tipong mapapalingon talaga yung makakasabay mo sa kalsada dahil bihirang makakita ng ganito. Pero sa pagbubuo ng lumang modelong motor, magkakatalon na lang talaga kung meron ka pang mabibili ang pyesa. Buti na lang talaga kahit papano may nabili pa akong pyesa nito doon sa binilihan ko sa SSL Tan sa Cavite branch. At shoutout na rin pala kay Popsi Shop, sa kanya rin kasi ako bumili ng mga kaha nito. Wala ka na kasing mabibilihan ng ibang pyesa nito dito sa Pilipinas, karamihan galing pang ibang bansa. Hindi pa to kasing luma na ibang motor pero medyo napalaban talaga sa paghahanap ng parts. Kaya kung may plano rin kayo magbuo ng medyo lumang motor, medyo tiyagain nyo lang talaga. Literal kasi talaga na magastos pero legit na masaya lalo kapag nakatapos. Bali, kinakabit ko na nga pala yung kaha nito dahil halos ito na lang yung kulang, matatapos ko na to. Kaya nung nakabit ko yung key cover, tinesting ko kung sakto lang ba yung pagkakalagay ko. Nung okay na nga pala, kumuha na rin ako na ibang kaha, ilalagay ko naman to dito sa may bandang gitna. At hindi kagaya ng ibang modelong motor ngayon na medyo komplikado lalo sa pagtatanggal kabit ng kaha. Wala na kasi itong mga body clip, bukod dun sa harapan, puro rekta tornilyo na agad. Bali, may kinalas nga pala ako nakadikit dito sa lumang kaha, hindi kasi ako nakabili nito. Kapag first time mo lang kasi talagang mahawakan yung isang unit, talagang hindi mo pa to ganun kakabisado. Mukhang medyo basic lang din kasi talaga, lalo kung papanoorin mo lang. Pero kung wala kang ganun ka-idea, tapos ikaw magbubuo, medyo matatagalan ka rin talaga. Bale, kinabit ko na nga pala yung leg shield dito sa kanan, na ilagay na kasi natin yung itim na kaha sa loob. Tapos sinamahan ko lang ng konting pagbamasahe at konting tulak, maya-maya sumakto na rin yung fittings. Kaya kinuha ko na nga pala tong yayabangin white bolts natin. Ito na yung mga nilagay ko rito sa mga tornilyuhan. Bale, naikabit ko na nga pala yung leg shield kanina, pero nung nakita ko tong luma, binaklas ko ulit dahil nakita ko tong itim na kaha sa loob. Kaya nung nailagay ko na nga pala yung apat na screw, ano pa bang gagawin natin? Isinalpa ko na rin. At para nga mas gumanda yung pagkakalapat, tinornilyuhan ko na rin dito sa baba, pati na rin sa taas. Walang kakaibang pyesa dito kay Project Pangarap or bigati na pyesa, pero masasabi kong malinis na rin tignan kahit papano. Kung ikukumpara mo kasi to sa dating itsura niya, masasabi mong malayo talaga yung pagkakaiba. Yung tipong halos durug-durug na yung kaha, pinatong na lang para masabi mong itsurang motor. Pero syempre dahil naging project bike natin to, kahit anong maging issue niya, hindi natin to tatantanan para mapapogi ulit. Alam ko rin kasi kung bakit kayo nandito, para makita nyo yung magiging itsura nito, lalo kapag natapos. Kahit sino rin kasi makakita ng ganito, yung tipong nanlilimahid na yung itsura, tapos halos magiging itsurang brand new. Bale, maglalagay nga pala ako ng side mirror para literal na pwede na tong gawin pang service sa araw-araw. At hindi nga pala ako naglagay na airbox dahil kargado nga pala yung makina nito ni Project Pangarap, naka-bore up, tapos naka-big valve. Pero touring set lang naman yung makina, kaya pwede pa rin to gamitin pang araw-araw. Yun nga lang, mas mataas sa maintenance. Medyo mahaba nga pala yung nabili kong brake rod, kaya pinutulan ko lang ng konti para maisalpa ko ng ayos. Pati nga pala bagong engine cover, bumili rin ako. Ito na yung ilalagay natin. Ginamitan nga pala natin ng CNC yayabangin white bolts para mas malinis tignan, dagdag detalye. Kaya nung nailagay ko na nga pala tong tatlong tornilyo, saka ko nga pala hinigpitan mabuti. At dahil hindi ko pa nga pala na ilalagay tong passenger footrest, ito muna yung nilagay ko para may tapakan yung backride natin. Mahirap kasi baka sa tambut yung mapatongtong, siguradong magkakaroon ng tato na logo ng Honda. Pas muna tayo sa mga tiis pogi set, doon tayo sa mapapakinabangan na maigi yung motor. Lalo na't may plano rin ako ipamigay ito sa inyo, gusto kayo mapapakinabangan yung mabuti. Kaya sa mga masisipag sumuporta dyan, makakabawi din ako sa inyo, abang lang kayo. Kinabit ko na nga rin pala tong passenger footrest, dito naman sa may bandang kaliwa, hindi kasi pwedeng isa lang, hindi pantay. At ibang kalawangin bolts nga pala na sinalpak natin ng mga nakaraang video, papalitan na rin natin ng yayabangin. Karamihan din kasi ng pyesang nakasalpak dito, mga bago, ang sakit naman sa mata kung may makikita kang may kalawang. Hindi lahat napalitan natin, pero kahit papano naman may nabawas tayo sa kalawangin. At ito nga pala nakalimutan kong pyesang ikabit, itong tungtungan ng driver. Tamad kasi talaga ako maglagay niyan, lalo dito sa ilalim, palagi kasi naiipit yung nag-iisa kong abs. Kaso hindi naman pwedeng wireless tungtungan niya, sigurado nga abutin tayo ng pulika. At para mas maganda nga pala yung kapit ng tungtungan natin, binilihan ko na nga rin pala to ng driver's footrest, itong goma na black. At syempre bago magkalimutan, maglalagay nga rin pala tayo dito ng side stand, kaya kinuha
ginawa ko na to, pati tong spring. Ginamitan lang natin yan ng pangmalakasang i-delay, sabay puwersa, hatak pababa, nung sumabit na, okay na to. Meron pa sana tayong ikakabit dito na full chain cover, kaso hindi na talaga kaya ng oras, kaya papakita ko na lang sa inyo soon. Tapos ayun nga pala, bago natin tapusin tong video na to, dahil almost 4 days na lang, ibibigay na natin to si Project Pinocchio sa bagong amo nito. So marami pa rin kasi nagtatanong at maraming gustong humabol kung paano rin magkakaroon ng tsansa na mapasali dun sa live natin sa October 5. So sa mga nagtatanong, ito na po yung sagot. Basic na basic lang, dapat i-download nyo yung game app na nandito sa comment section. Tapos at least dapat masipag kayong mag-suporta or sumuporta dito sa page para magkaroon kayo ng tsansa nito. Right? So ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na laro na dapat install nyo at mag-register kayo para magkaroon kayo ng tsansa sa October 5 mapili para dito sa napaka-pogi at napakatikas na Yamaha Pino natin. So ang gagawin nyo lang, pumunta lang kayo dyan sa comment section, tapos i-download nyo yung link nitong game. Tapos kapag na-download nyo na, syempre install nyo na rin. Ito na yung may kita nyong homepage nito. Kung bago lang kayo dito, ang gagawin nyo ay i-click nyo lang to. Tapos ilagay nyo lang dyan yung mobile number nyo, pati iba pang detalye. Pag okay na, syempre i-confirm nyo na. Tapos pag may account na kayo, punta na kayo dito sa login. So meron kayo dito ang pre-spin kapag araw-araw kayo nagbukas. Ayan, testing tayo. Kapag nakompleto nyo tong 499.98, pag naging 500 yan, pwede nyo ilabas yan. Or pwede nyo ilagay sa Gcash nyo. Pero hindi tayo pinalad. So susunod ko na ipapakita sa inyo. So ito nga, kung mahilig kayong tumayataya or magpalipas ng oras, dito napakarami nyo talagang pagpipilian. Ayan o. Halos parang higit 50 ata to. Ayan, sa mga magtatanong kung paano kayo magre-recharge or maglalagay ng pondo dito sa game, click nyo lang to. Tapos pili lang kayo dyan kung magkano. Pero ito lang yung required natin, kahit yung pinakamababa lang. Pwede na yan. Tapos SS nyo and then ilapag nyo sa baba para automatic sa October 5 ay magkaroon kayo ng tsansa. So sa mga nagtatanong naman, paano kung sakaling pumaldo ka na dito sa laro at kung gusto mo nang i-out, ito lang, i-click mo lang to. Tapos ilagay mo lang dyan kung magkano yung gusto mong i-out. Tapos sample ng mga laro rito, ito yung palagi kong pinapakita sa inyo kasi ito talaga yung nilalaro ko rito. Dragon versus Tiger. Napaka basic lang kasi tumaya rito, dalawa lang yung pagpipilian nyo. So pili lang kayo dito kung magkano itataya nyo, sa akin 5 piso lang. Subok tayo dito sa Dragon. So kung ano yung mas mataas na baraha, yun yung mananalo. Automatic dadagdag yan dito sa gold coins mo. So ayan, pagtapos na yung betting time, makikita na natin kung ano mas mataas na baraha. So 3, tsaka G's. Siyempre mas mataas yung G's. So ganun lang talaga to, paswertihan lang talaga yan. Depende sa araw nyo kung benas kayo. So para hindi maubos yung coins ko, in-out ko na. So ayun, ulitin ko mga sir, itong laro na to ay bawal na bawal sa minor. At sa mga gustong maglaro rito, ayan, lapag nyo na sa baba yung SS katunayan na nag-register kayo at nag-top up kayo. Right? So ayun na nga pala, makalipas nga pala ang 1.5 linggo na pagre-restore dito kay Project Pangarap. Sa wakas, ayun, nakasurvive tayo, tapos na rin siya. So ito na nga pala yung naging final looks niya. Medyo hindi nalalayo sa kulay niya dati kasi yung kulay nito noon ay red din, kaya lang parang nalipasan na panahon na kulay red. Pero ito, grabe, sobrang ganda ng pagkapula niya. Talagang napaka head turner kung titignan mo siya. Ayan, yung naging final itsura niya. Nagkabit din tayo ng basket. Halos lahat ata ng pyesa nito siguro nasa 80% brand new, pero yung remaining 20% ay second hand, pero ni-restore pa rin naman natin yung pyesa na yon, kaya nagamit natin. So hindi lang pala natin naikabit dito kay Project Pangarap ngayon ay yung chain cover niya dito sa gilid, dahil medyo kinapos na ako sa oras. May konting adjustment pa kasi na gagawin kaya hindi natin naikabit, pero sa mga susunod na araw ikakabit ko pa rin naman yon, kaya lang wala talaga, kinapos na tayo. Tapos doon nga pala sa mga nagtatanong kung magkano nga raw ba yung naubos natin dito para kay Project Pangarap. So sa compute ko kanina, umabot tayo ng nasa 44,000 pesos. Yung mga pyesa pa lang yun hindi pa kasama tong motor, kasi tong motor nabili natin to ng 10,000 ata kung di ako nagkakamali. So all in all, siguro parang nasa 54,000 lahat-lahat ng nagastos natin, motor tsaka yung mga pyesa. So ayun, dito na nga pala nagtatapos itong serye ngayon ni Project Bike Pangarap. Bukas ipapakilala ko na sa inyo yung bagong magiging project bike natin. Kaya kita-kits tayo mga sir ha. Yun lang, ride safe. Alright.